Magandang araw, magandang gabi at, magandang hapon kung saang dako man kayo sa mundo. Ito po si Rene Bay. Pag-usapan ho natin ngayon dito mga kababayan, ito namang issue ulit ng ating lipunan, lalo na ho itong nangyari ngayong araw, kahapon. Nag-umpisa itong, tensyon dito sa ibayong dagat. Bago po tayo magpatuloy mga kababayan, tunghayan ho natin itong report sa ating pangulo patungkol dito sa mga nangyayari sa labas ng ating bansa. Bantayan dahil ito'y kailangan natin tuloy-tuloy na bantayan at hindi ito tapos pa. Palagay ko patuloy pa itong gerang ito. Ngunit sa aming latest report ay ang ating mga kababayan ay nasa safe na lugar at sila ay nakapunta sa mga bomb shelter kung saan sila at lumalayo sila doon sa mga bases ng Amerikano upang Ang mga Pilipino ay lumalayo sa mga bisis ng Amerikano. Tama? Pero sa Pilipinas, linagay ang bisis ng Amerikano. Ito, bakit safe ang mga Pilipino? Dahil gusto mo lumalayo sa mga bisis ng Amerikano. Correct? Yan. Pero sa Pilipinas, linagay mo ang bisis ng Amerikano. Saan mo linapit? Sa Pilipinas. Linapit mo sa Pilipino. Ang gulo. Hindi pa tayo dito issue sa 18. Itong issue ng 18. Alam mo natin kung sino ay yung issue ng 18. Maganda itong talakayan mga kababayan. May isang abogado, yung may hawak ngayon sa 18 ay nakasalang sila dito sa mga banateros. So tunghayan ho natin, napakaganda itong interview ng mga banateros kay attorney sa 18. Makilala natin ngayon kung sinong si attorney na yon, yung attorney sa 18, yun. Palakpakan ho natin. Okay, andito na po. Okay, game. Pakinggan muna natin itong interview ng mga banateros dito sa Isiminay patungkol dito sa 18. Itong tungkol dito sa mga 18 na mga, sabihin na natin, mga resource person doon sa mga nakawan o mga saksi, eyewitnesses sa nakawan sa kaban ng ating bayan. Ganda pagka-rhyme ko. Natin itong press con na ito bago kami magsampa sa ombudsman para ipaalam natin sa ating kapwa Pilipino na merong ganitong reklamo. At para ma-inform sila at kasama nating bantayan ang ombudsman. Kasi kung nag-file na kami sa ombudsman, baka kasi mag-issue ng gag order ang ombudsman eh. Nandito na yung kasos o reklamo sa ombudsman. Anong ibig siya ng gag order? Itong gaguhang order? Ito po mga kababayan, may duda na ho ako dito eh. Anong mangyari dito sa 18 eh? Dahil pag pumasok na dun sa ombudsman, alam mo natin kung sino ngayon nakaupo sa ombudsman, si Mr. Bean. Nasa ombudsman si Mr. Ben. Alam mo natin kung sino yung si Mr. Ben, di ba mga kababayan? Okay, tuloy muna tayo. Walang magpapa-interview dyan, walang statement sa media, etc. Pwedeng gawin niya yon. Kaya minaramat po natin na ilabas na muna para marami tayong magbabantay sa ombudsman. Ano po ba ang inyong nais na mangyari
After this, alam naman natin na yung ombudsman ay binanggit nyo rin na dating DOJ secretary. Pero bakit doon nyo dinala? At ano ang gusto ninyong end nitong pahayag ninyo o yung revelasyon ninyo? Sige, attorney. Wala kasing ibang opisina sa gobyerno na maaaring mag-imbestiga sa nilalaman ng affidavit nila kundi ang ombudsman. Dahil ang nirereklamo natin po dito ay mga matataas na opisyal ng gobyerno at ang ombudsman ang merong primary jurisdiction sa kanila. So bago ka makapagsampa ng kaso sa Sandigan Bayan, ay kailangan kang dumaan sa ombudsman. Bagamat meron ngang there is an apprehension, no, na nandun si Ombudsman Remulla at isa siya sa mga nababanggit. Kaya nga, isa pa siya sa nababanggit, natural yon, attorney. Hindi talaga yun uusad yung yung proseso. Pin na yun. Baka hindi lang yun yung pinipili talaga yun, ibibend nila hanggang mabali talaga. Instead na bend, mapunta sa break. Ang sakit, no? Ang sakit. Ay, nako. Ito po mga kababayan, ito ang sitwasyon ngayon sa ating bansa. Ito po, idugtong ko dito ngayon sa yung una nating pinag-usapan kanina patungkol dito sa isyu dito sa labas ng ating bansa. Ito nga, sa laki-laki ng mga anomalya ng pera, trilyon, umabot na ng trilyon pesos. Yung perang nawala, yung perang ninakaw, perang kinulimbat ng mga opisyalis natin. Ito nga yung tensyon dito sa labas ng ating bansa. Halimbawa, lumalala ito. Sabihin natin, ilang libong mga OFW yung umuwi dyan sa Pilipinas dahil mawala na ng trabaho. Tapos ano ba nitong pwedeng maibalik sa kanila bilang bahagi sa kanilang contribution sa ating ekonomiya sa Pilipinas? Ang sila'y bumabalik na dyan sa Pilipinas, ano kayang assurance itong mga OFW na alam naman ho natin kung gaano sila kasipag, gaano sila katapat sa mga kanilang mga pinagagawa dito. Gaano sila katapat silang mga amo. Pwede na lang ba bintahan ng gobyerno sabihin na lang, itong mga umuwing OFW na galing sa mga lugar na tinamaan ng tensyon ay magkaroon na sila makabili na lang sila ng 20 pesos per kilo na bigas. Baka yun lang inaasahan. Dito natin makikita mga kababayan habang ang mga manggagawang, mga masisipag, matiyatsaga, alam mo natin tayo mga Pilipino, hindi ito na ibig sabihin nito na nagbubuhat tayo ng bangko. Ito ay isa sa mga katangian natin. Na pag magtrabaho tayo, pulido tayo magtrabaho. Madadala natin kahit saan. Lalo na pag medyo maganda yung bayad, medyo pa sipagan pa natin kunti. Para ganado yung mga amo natin na bigyan tayo ng sahod na hindi magiging late. Diba? Pero dito sa gobyerno natin, ano mang assurance ang mangyari. Ano kaya? Diba, ang Pangulo natin, lagi lang nakikibalita kung ano ang nangyayari dito. Wala naman silang naiplano na itong nangyayari, huwag kayong mag-alala. Dahil nakaplano na ang gobyerno, halimbawa kayo umuwi sa Pilipinas, ito ang naghintay para sa inyo. Wala pa tayong narinig, kundi nakikibalita lang sila. Hindi. Pero sabi ko sa kanila ay
walang ibang opisina, at pangalawa, bigyan natin ng pagkakataon ang Office of the Ombudsman na gampanan ang kanilang mandato sa ilalim ng ating saligang. Ayun, binigyan natin pagkakataon ang ombudsman na i-bend the law. Ito po mga kababayan, no? Ito kasi anomalya nito. Alam na ho natin kung saan sana to patungo, kung sino na talaga yung mga taong tinutukoy dito. Pero napakagaling, sinong nilagay dyan sa mga harang? Paano makapasok? Paano yung aro, yung pana na tumama sana doon sa mga sinasabi natin na malalaking isda? Ang dami, sila yung nakaharang eh. Una, sa kamara. Sino nagbida-bida sa kamara? Ang anak. Dito sa Senado, sino ang nailagay? Si Lacson at saka si Soto. Pagdating dyan sa ombudsman, sino nakalagay? Ako po, Rimulya. Ano bang aasahan natin? Pag ang isyo, parte ni Marcos, hindi sila interesado? Hindi. Sarap nyo sa pake, no? Pero pag ang isyo papunta papunta kay Duterte, naku po, pati puwit magsasalita. Sobrang interesado, pati puwit. Hindi lang bibig yung nagsasalita, basta Duterte pag-usapan. Pero pag Marcos, naku po, pati puwit dinidilaan. Ay, nakakabuisit. Tuloy-tuloy. Batas. Paano, attorney, kung medyo umadvance na tayo, paano kung doon pa lang pinatay na nila ang kaso na ito na Tama, bay. Banat, bay. Posibleng patayin talaga yung kaso nito. Patay talaga to. Wala na talaga tong wala na talaga tong mararating. Hanggang maiisip hanggang maiisip lang natin, sayang sana yung 18. Paborito ko naman dati yung 18. 18 days ba na balot? company nyo. Ano po ang inyong next move? Sundan ko lang yung tanong ka para ilan yung natanggap na maleta ni Ombudsman? Oy. Kasi ko sa uli, hindi ang tanong Tuloy-tuloy. Sorry, no? Wala naman silang sinasabi na tumanggap ng maleta si Ombudsman. Ang sinasabi doon ay noong DOJ Secretary siya, ay kinakausap niya ang mga ICC investigators. No? At alam naman natin na ang official position ng Republic of the Philippines ay hindi tayo makikooperate sa ICC. Pero patago silang nagkikita-kita at nag-uusap-usap. So ano po ang inyong next move? Gusto ka sakali? Opo, kaya po ginawa natin itong press con na ito bago kami magsampa sa Ombudsman para ipaalam natin sa ating kapwa Pilipino na merong ganitong reklamo. At para ma-inform sila at kasama nating bantayan ang Ombudsman. Kasi kung nag-file na kami sa Ombudsman, baka kasi mag-issue ng gag order ang Ombudsman eh. Anong ibig sabihin ng gag order? Yung order na gaguhan? Sabihin na ng ombudsman, itong kaso nito, wala itong saysay. Lahat itong nagsampa ay sinungaling, pati yung abogado. Patay tayo dyan. Yun ba ang sinasabi, attorney, na gag order? Gaguhan ng order? Nandito na yung kaso o reklamo sa Ombudsman, walang magpapa-interview dyan, walang statement sa media, etc. Pwedeng gawin niya yon. Kaya minaramat po natin na ilabas na muna
para Well, we are getting older. I hope I'll still be able to stand on my own feet. marami tayong magbabantay sa ombudsman. Ayun. So kadalasan po kasi, no, katulad nung nangyari kay Gutesa, bigla po siya nawala. Eto, gaano po ba tayo kasigurado na ito po ay magtutuloy-tuloy? At kung magtutuloy-tuloy po ba ito, itong mga hawak na ebidensya na ng 18 na Marines na ito ay masasabi ba nating may probable cause? Kasi para sa kaalaman na rin nating mga kababayan, para malaman nila bandang huli kung hindi ito matutuloy, may pumasok na naman na ibang espiritu, parang gano'n. Pagka babasahin po natin yung kanilang sinumpaang salaysay, ay meron tayong tinatawag na ultimate facts lamang ang sinabi natin dyan, no? To create a prima facie basis na mag-imbestiga ang ombudsman. At pag nag-imbestiga na ito, ay ibibigay namin yung Hindi na yun siguro mangyari yun, attorney, dahil kutob ko lang po, hindi ko pa na sa ganitong pagkakataon, ganitong oras mga kababayan, wala pa akong update patungkol dito. Wala pa akong nakita. Baka hindi ko lang nahanap patungkol dito sa komento dito ni Ombudsman Remulla patungkol dito. Pag nasubmit naman sa ninyo yung complaint patungkol dyan na issue para lang yung hangarin natin ay maimbestiga sana niya. Pero sa palagay ho dito, attorney, parang na, kung baga pag yung mga dokumento na dinala mo doon, para tayong nagdala ng pasyente doon sa ospital. Na pagdating doon, wala nang hininga yung pasyente at mag-certify na lang ang doktor nga, dead on arrival. Yun pinakamasakit mga kababayan, no? Yung mga ebidensya, yung mga salaysay na makapagbigay ng ideya, makatulong sana sa isyo, sa sakit ng ating lipunan, sa korupsyon, tapos pinapatay ng isang institusyon nga sila pa naman sana ang inaasahan ng karamihan. Sila ay isang institusyon na magproteksyon between sa tao at sa mga abusadong opisyal, pero ang nangyari, sa palagay niyo mga kababayan, ano bang maasahan natin? Wala na tayo ditong sabihin natin na anti-Duterte, pro-Duterte, pro-Marcos, anti-Marcos. Wala na. Diyan lang sa issue na yun. Pag-bias na ang nakalagay mo dyan. Hindi fair. Isang politiko, linagay mo dyan. Tapos yung inreklamo, ikaw isang politiko, tapos ang nagreklamo, ikaw ang mediator sa mga politiko, kakilala at kaibigan mo sila dati. Magiging bias ka eh. Kahit anong pang sabihin na ito, wala akong kulo kaibigan, walang kamag-anak, walang ano-ano. Hindi ko maniwala dyan. Dahil alam natin ang kalidad, ang kilatis, ang karats. Politiko siya eh. So, dito mga kababayan, iwan ko lang kung may mararating ba tong pinagpaguran nito ni attorney. Siya ang nag-exert ng effort dito sa 18. So, tunghayan natin, patuloy natin subaybayan itong kwento. karagdagang detalye. Ayun. Oo. So, pakonti-konti po yung bitaw. Hindi naman, no? Sa ngayon ay tama na itong allegation natin na mag-imbestiga siya. Pagka nag-imbestiga siya, ay doon na natin ibibigay yung detalye ng mga bawat alegasyon doon. Okay. Halimbawa ay sinabi lang natin diyan na ang mga mambabatas na ito ay nakatanggap ng pera. So pagdating ng investigasyon, kung sino ang nag-deliver o nakakita, sila po yung magsasabi na kami ang nag-deliver dito sa particular na mambabatas o opisyal na ito. Ayun. Okay.
Paano ba nabuo ito, attorney? Itong 18 na ito. Anong motivation nila? Kasi nung una, si Orly Gutesa, di ba? Tapos biglang lumitaw itong 18, tapos kayo na yung nakatayo. Oh, kasi sa pagkakaalam ko, si Orly Gutesa, lumapit siya kay dating Congressman Mike Defensor. Tapos ni-refer ni Mike Defensor kay Senator Marcoleta. So, paano nangyari at bakit ikaw yung tumindig para maging boses na itong 18 matatapang magigiting ng mga Marines? Oo. Isa rin ako sa mga milyon-milyong Pilipino na nanood sa Senate Blue Ribbon Committee. At nakita ko kung paano trinato si Gutesa, no? He was Paano nila binalahura si Gutisa? Paano nila binastos? Paano nila hinubaran ng kredibilidad? Ito pang nagkusang loob, ito pa Senator Marcolita, dinamay pa. Dito lang makikita harap-harapan nakasalang na politiko, nasa ano talaga, live talaga. Yun pa kayang kaso na dyan sa ombudsman na hindi naman yun naka-live? Baka mas yung nakikita natin dyan sa Blue Ribbon Committee, malala na yun. Mas malala pa doon yung mga hindi natin nakikita na hindi na isa publiko na mga kaganapan. unfairly treated at ang masama, pinalabas pa siyang nagsisinungaling. Yun po ang dahilan bakit ko hinanap ang mga kasamahan ni Gutesa. Oo. So hinanap nyo po sila. Oo. Meron akong kaibigan na dati nilang katrabaho din at kinausap ko kung maaari kong kausapin yung iba pa niyang mga kasamahan. No? So, mula 4, naging 10, naging 20, at naging 30 yung aking kinakausap. Tumigil na ako kasi marami na masyado yung 30. Pero may mga rason yung iba kaya hindi ko muna pinasama. Ang rason dyan ay subukan natin itong 20 muna, sabi ko. Kasi baka hindi naman necessary na i-expose ko pa sa danger yung iba. Pero dito sa 20, 2 ang hindi nakapirma dahil yung isa ay nasa ospital, nagbabantay sa asawa niyang may sakit. Yung isa naman, meron siyang asawa na nagtatrabaho sa gobyerno at ang iniisip niya ay baka maapektuhan yung trabaho ng kanyang asawa. So sabi ko, okay lang. Kaya itong 18 ang lumabas muna. Kaya ng attorney, isa sa mga kinaka-worry, tanong din ng mga nasa social media, dahil nga doon sa nangyari kay Gutesa ng pabalita na siya ay umurong, nagtatanong tuloy ang mga taong bayan, baka naman nagsalita itong mga ito, pagkatapos nilang magsalita, bigla din silang uurong, parang mas lalo tuloy lumalabo ang mga sitwasyon. Ano masasabi niyo dito? Sa tingin niyo ba paninindigan nila ito hanggang dulo? Palagay ko po dahil ang isang mabigat na rason kung bakit sila lumabas ay para suportahan yung sinasabi ni Gutesa. Oo. Kasi sa kanila walang iwanan eh. Yes po. Oo. Yun lang kasi. Na kung anong nangyari ngayon ni Gutisa, yun din ang sasapitin nitong 18. Ewan ko lang kung makasurvive ito, attorney. Pero ganun pa man mga kababayan, maniwala pa rin tayo na lumalabas ang katotohanan. Hindi talaga manaig itong nangyaring nakawan ng ating bayan. Hindi ito pang matagalan. Naniwala ako na hindi ito parang everlasting na yung nakawan. May katapusan talaga to. Dito mga kababayan, sa 2028, naniwala ko ito ay mawakasan na eh. Pahinto man lang.
Hayaan na lang natin kung sino yung may authority na magpapanagot nitong mga magnanakaw hayop nito. Kita mo, itong mga bitbit nitong abogado, mga ebidensya, mga salaysay nila, ikumparan mo doon sa mga witnesses na dinala doon sa The Hague na nagsampa ng kaso laban kay dating Pangulong Duterte. Yun ang pinaniwalaan nila. Niwala sila doon sa mga mukhang hunghang. Pero itong mga tao, dating nagserbisyo sa bayan, isa sila sa mga bayani, hindi nila pinaniwalaan. Pero itong mga gonggong o mga hunghang, dinala pa nila doon sa dihig, naniwala sila. Ito na ba ang standard ng ating gobyerno ngayon? Itong may mga naguguluhan na ako mga kababayan. Di ko lang alam kung itong mga nasa poder, itong nasa kapangyarihan ngayon, kung oo ba silang nag-aral? Naintindihan ba nilang kanilang mga ginawa? O ginampanan lang talaga nila ang kanilang kagustuhan, hindi yung pangangailangan ng bansang Pilipinas. Alam mo nito mga kababayan na may makikita tayo mga post sa social media, mga reels, na isang sumpa daw, isang kumbaga sabihin natin na pampaalis ng bad luck, sa buhay mo pampaalis ng swerte mo, o pampaalis ng sabihin ng mga negatives sa ating katawan o sa ating pamamahay. Itong tsinilas mo daw, itapik mo daw doon sa inidoro para mawala ang malas. Tulong sa akin mga kababayan na sa 2028, itong mga politikong mga involved sa nakawan, isyat natin sa inidoro. Sila ang ipagpag natin sa inidoro. Kaya naniniwala ako na hindi aatras o magbabago itong 18. May nabanggit din po kayo na kaya nagising itong mga sundalo na ito ay dahil po doon sa pangyayari doon sa isang apo. Ano ho bang buong istorya po nito? Yung isa doon ay merong apo na 2 years old lamang. Dinala sa ospital dahil may dengue. Pero walang maibigay na gamot. Kaya namatay yung bata. So, na-realize niya na noong nag-uusap na kami, pinaliwanag ko kasi sa kanila yung kasalukuyang suliranin ng ating bansa. Yung sa ekonomiya, sa politika, at naintindihan nila na kaya pala naghihirap ang mga Pilipino ay dahil ninanakaw ng mga opisyal ang pera na para sana sa mga serbisyo. Ipinaliwanag ko nga rin noong PDAF scam na ganun din yung aking motivation, Kako. Kaya naniwala at nagtiwala sila sa akin. وش فائدة سيارة قوية؟ حنا آخر ناس نوصل لإفطار العائلة. وش ذنبي؟ So, para rin po dito sa suporta dito sa 18 na Marines, no? Kasi baka mamaya biglang umatras. Kung pwede po ba silang ituring ng mga whistleblower at kung ganon, sako po ba sila nitong mga whistleblower protection para sa kanilang kaligtasan din? Yeah, pwede naman silang isama sa witness protection program. Pero ipinaliwanag ko sa kanila kung ano ang pwedeng mangyari, no? At talagang hindi sila Ano naman sa kanilang style nila?
Pag mag-qualify ka sa Witness Protection Program, magsauli ng pera. Ito, sila man naman ang nagbitbit ng pera tapos ipapadala doon sa pinadala doon sa mga politiko. Baka sabihin niyo na, "O sige, patunayan niyo na kayo talaga nagbitbit ng mali-malitang pera, maka-avail kayo ng Witness Protection Program, basta magdala din kayo ng isang malitang pera." Hindi naman 'to sila magnanakaw, nag-ano lang 'to sila, nagtuturo kung sino magnanakaw. So, hindi ibig sabihin na magsauli sila ng pera. Pruweba lang talaga na nakabitbit nila ng pera. Halimbawa, bigyan ng pagkataon, "Saan niyo dinala yung pera?" "Doon ko dinala kay, Congressman so and so." "Saan niyo?" "No, sige subukan niyo bitbitin. Makilala niyo pa ba yung malita?" Ito mga kababayan, no, napakahirap itong isang probisyon sa ating batas na magproteksyon dito sa mga tinatawag natin mga whistleblower. Ito sanang mga tao na ito ang pinaka magandang tulong para sa kanila. Proteksyon sa kanilang sarili para maituloy ang kanilang pagtulong para pagtugis doon sa mga toong magnanakaw. Pero naku po, sila pa ang may kasalanan. Kini-question ang iyong pagkatao. Hindi kini-question yung sinasabi mo, kung may katotohanan ba o mali. Dapat sana iimbestigahan muna, may katotohanan ba 'tong sinasabi mo o mali ba? Dahil 'pag mayroon ng problema na mali-mali yung sinasabi mo, saka pa imbestigahan natin ano ba 'tong pagkatao nito, bakit mali-mali yung sinasabi nito. Pero 'pag may, ebidensya naman na nagpapatunay na ito tama talaga yung sinasabi nila, sana mag-cooperate ang gobyerno ganito. Baliktad 'no? Instead ang mga tao mag-cooperate sa gobyerno, kailangan na natin ngayon kung anong sasabihin natin ang gobyerno mag-cooperate dito sa mga tumutulong sa gobyerno. Ito po mga kababayan, no? Basta talaga itong wala na talaga sa tamang pag-iisip itong mga leaders natin. Ito ang mangyari. Buhol-buhol yung mga sistema. 5 taon mula ngayon, ano mararating 'pag ganitong mga tao, ganitong klaseng mga tao andiyan nakaupo sa puwesto? Dito sa Kamara o sa Senado, gano'n mga sinto-sinto. Kagalang-galang naman yung mga tinatawag, honorable, kagalang-galang, wala namang galang. Mga buwisit. Ang sabi niyo, mga buwisit. Siniswerte lang kayo diyan sa posisyon ninyo dahil kumikita kayo, ginamit ang kaninyong authority para magproteksyon sa magnanakaw. Pasok sa Witness Protection Program. At palagay ko, hindi lang kasi, ito lang ang nakikita natin yung 18. Hindi natin nakikita yung ibang kasamahan nila na sumusuporta sa mga ito. Attorney, Ito, tanungin ko lang yan, follow up ko lang yan. Ito po ba yung mga retirado o ito yung mga active pa? Wala na sila sa serbisyo. Hindi, yung mga sumusuporta po. Mix po yan. Merong nasa serbisyo, meron ding mga kasamahan nila dati kay Gutesa. So hindi po totoo yung sinasabi nila na parang yung military o yung AFP ay against dito sa mga ito? Well, as an institution, sinasabi ng AFP, ang Philippine Marine Corps, ang Philippine Navy, na kumbaga parang wag niyong tularan sila. No? Pero individually, may mga opisyal. Ang pangit, no? Ikaw pa ang gumagawa ng kabayanihan para sa iyong bayan.
sasabihan ka pa na huwag mo silang tularan. Pero mas preferable sa kanila yung mga magnanakaw kaysa nagturo kung sino ang nagnakaw. Saan kaya kumuha sila ng tawag doon? Konsensya. Nakakabwisit, no? Tayo nga dito magdaldal tayo kahit ganito ang pagkakataon walang nakikinig. Pupost ko lang 'tong video halimbawa may makapanood, marinig yung mga sinasabi ko. Hindi naman ako kilala, hindi na kailangan ang aking pagkatao, importante ang ating simpatya para sa ating bayan, bawat isa sa atin. At least yung mga taong nawalan ng pag-asa, tayo ay umaasa pa na may darating na medyo maisaayos ang ating kalagayan. Dahil 'pag ganito ang sitwasyon kita natin, sobrang hirap nito, eh. Di biro yung pagkuha ng mga dokumento. Sa isa lang tao, sa isang kaso, sa isang tao, naku po, sangkatutak na dokumento. Pero ito si Attorney Baligod, siya ang gumagastos. Taong may kusa, taong may sakripisyo para sa bansa, pero hindi ma-recognize. Hindi, takot sila. Ito, sobra-sobra na talaga 'tong pagnanakaw. Ito mga kababayan, ito po, 2028, iboto natin si Inday Sara para maalis na 'to, mga klase ng mga tao. Dahil dito, si Inday VP Sara hindi 'yun gusto diyan sa mga uri ng pulitiko ng ganyan ang pag-uugali. Kaya nga, ito nga ang rason bakit si Inday VP ay umalis bilang isang DepEd Secretary. Dahil ayaw niya mag-cooperate diyan sa mga kagaguhan nga ginawa nila diyan. Kung paano magnakaw ng pera, kung paano pakialaman ang pera ng bayan. Bullshit. Pa nga na nagte-text at kino-congratulate nila ang mga ito. Kakaiba ang kanilang pagmamahal sa bayan. So in short, yung uniform men natin, officially ang statement, wag tularan. Pero karamihan, siguro it's safe to say, karamihan sa kanila, gusto yung ginagawa nitong 18 na to. Wala akong statistics kung karamihan ba. Pero yung mga rangko ng mga nagsasabing tama ang ginagawa nila ay matataas eh. Oh. Napansin ko po, attorney, na kayo po ay pag nagsalita at nagbigay ng mga statement, ingat na ingat kayo na hindi makulayan. Pero gayon pa man, ang sinasabi ni Trillanes, ito lang na kaninang interview, kayo daw po ay ang inutusan lamang o ang pinaka-head ng kung anumang ginagawa ninyo ay ang mga Duterte. Ano po masasabi nyo dito sa issue na to? Trillanes, makinig ka. Trillanes dito, makinig ka. Kung nakikinig ka ngayon, Trillanes, pakinggan mo to sinasabi ni attorney. Dahil, ito nga sampal na sampal sa'yo to, Trillanes. Sa buong buhay ko ay hindi ko pa nakakausap si VP Sara. No? Si dating President Duterte, hindi ko alam kung naaalala niya o natatandaan niya ako. Kasi bilang na bilang yung pagsasama namin noong 2016 pa yon. No?
yung mga kapatid ni VP Sara, hindi ko naman sila kilala na personal o nakakausap, no? So hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung akusasyon na inuutusan ako ng mga Duterte. Kung saan kapal ng mukha ni Trillanes, doon nanggaling doon, attorney. Sa sobrang katraidoran, sa sobrang kainggit niya sa mga Duterte, kahit nalang pati siguro yung baho ng utot niya, pag mabaho yung utot ni Trillanes, baka sabihin niya, mabangusan na tong utot ko pag hindi pa dahil sa Duterte. Naku po, nang dahil sa Duterte, maging mabantot ang utot ko. Dahil pag wala sana yung Duterte, mabango sana yung utot ko. Parang ganun na nga. Lahat na lang isinisisi niya sa Duterte. Napapanood ko ngayon, na-content ko ngayon yung nakaraan patungkol kay Trillanes. Yung mga aligasyon niya doon, pinahid niya lahat doon kay sa mga Duterte. Alam naman niya, yung mga Duterte, yung tatay, nakulong na. Tapos yung vice presidente, ang katutak na kaso yung sinampa, may impeachment pa. Tapos sabihin mo ba, may lakas ba ng loob magsabi na itong nangyayari sa mga 18 ay nasa likod ay ang mga Duterte? Kinuha yung kakapalan ng mukha nitong Trillanes. Kasi daw yung may sinabi si Auntie Claire, nagpapahiwatig siya, yung sumundo sa inyo after the press con. Pwede ba nating sabihin kung saan ba kayo sumakay, saan ba kayo umangkas, sino sumundo sa inyo? Sasakyan si attorney, ang ganda ng sasakyan niya eh. Yung kasi may sundo raw eh. Alam mo kung ano yung sasakyan ni attorney? Jet. Lumanti sa taas eh. Ay, attorney, sino po ang nagsundo? Humiram po ako ng 2 vans, no? Kasi isa lang yung aking van eh. At 18 ang mga ito. Kaya humiram ako ng van ni Mike Defensor at saka ni Consilor Rani Ludovica. Kasi si Mike Defensor, kinausap ko yan nung nakakausap ko na itong mga sundalo. Kinausap ko si Mike Defensor para magtanong kung ano ang nangyari kay Gutesa. Tapos para may input siya, para hindi ko, I won't commit the mistakes, in quotations, no? I won't commit the mistakes kung bakit ganito ang nangyari kay Gutesa, no? And then may pangalawa kaming nag-meeting, tinanong ko siya, nakakausap mo ba si Saldico? Kasi nagkasama sila sa kongreso eh. Sabi niya, may kaibigan ako na nakakausap siya. Pakisabi mo naman kay Saldico na bayaran niya yung last month salary, 13-month pay, and termination pay nung mga ito. So yun yung pangalawa naming pag-uusap. And then mula noon ay nangungumusta siya, kumusta yung mga sundalo, sabi niya. So ina-update ko rin, okay naman, etc. Pero wala siyang detalye na nakukuha sa akin. Kaya nung February 23, nung nag-decide kami na sagawa ng isang press con, kinausap ko si Ma'am Malu Tikia, no? Ma'am, pwede ka pang mag-arrange ng O sige, bigay ko yung details sa'yo early, sabi niya. And then, tinawagan ko ulit si Mike. Mike, meron ka bang sasakyan na pwede kong mahiram? Sabi, para saan? Sabi niya, meron lang akong mabait naman siya, so pinahiraman niya ako. Si Rani Ludovica, matagal ko na rin niyang kakilala, kaibigan na taga Quezon City. Nahiraman ko rin ng isang sasakyan, kaya 2 yung vans na nahiram ko. Pero matindi, no? Kasi mayroon kagad silang information tungkol doon sa sasakyan kung saan sumakay. Pero itong mga information na binibigay ng mga Marines na ito, parang hindi naman, Pero wala parang silang balak. nabanggit. Hindi sila maniwala. Hindi sila interesado sa information sa mga sinasabi sa mga 18 na mga Marines. Interesado doon sila kung sino may-ari sa sinasakyan ng mga Marines. Ang tindi, no? Ang kakapal talaga ng mga mukha. Hindi lang natin alam kung
matalino ba sila o nagtanga-tangahan lang? Alam mo dito mga kababayan, no? May kasabihan nga eh, pag ikaw ang isang manggagawa, magaling ka, maraming utos sa'yo. Basta magaling ka. Pero yung mga manggagawa na medyo tamad, magulang sa trabaho, hindi yung tatawagin dahil sabihin, hindi naman yun magaling mo trabaho. Oresyo lang yun. Baka yun ang mga tricks ngayon sa mga nasa gobyerno. Hindi maayos yung serbisyo nila, yung mga reklamo may katuturan na medyo maitulong sa bayan na sumasalungat sa kanilang mga kagustuhan na dahil sila ay nakaupo, hindi nila bigyan ng pansin. Para yung mga tao mismo mawala ng gana, hindi na lang papansinan ng gobyerno, baka isipin nila na hindi na ganunin natin sila para madala na sila. Instead na lumapit sa atin pag may mga problema ganito, hindi na sila lalapit dahil ito na ang kahantungan sa mga reklamo nila. Papatayin na lang yung reklamo. Para kung baga mga kababayan para ba tayo mga ordinaryong Pilipino ay mawala ng gana, hindi na tayo interesado sa gobyerno. Para sila wala nang mangingialam doon sa mga ginagawa nila. Wala nang magbabantay. Hindi na tayo interesado sa mga ginagawa nila. Yun ang gusto nilang palabasin. Ito mga kababayan, opinion ko lang dahil sa dami-dami kong iniisip, dami kong pinakinggan ng mga komentaryo, ito sa mga professor, komentaryo, mga magagaling na mga professor, hindi naman tatalab. Dito lang tayo sa mga opinion ng mga balagbagan. Itong mga salitang kanto na, pangkanto na lang ba? Baka maintindihan nila. Gusto nyo ba? Taga-gobyerno, taga-ombudsman, taga-DOJ, o anong departamento o anong institusyon ng ating gobyerno? Ito ba ang gusto nyo para mga tao mawala ng gana, hindi na magka-interest doon sa mga ginagawa ninyo dyan? Para kumbaga, hindi na wala nang mangingialam, magpakabingi na lang, magpakabulag na lang sa mga kagawa-gawan nyo lang dahil yung mga tao nadala na hindi na magreklamo dahil hindi na kayo tatablan ng hiya. Wala alam para malaman na ng mga tao, huwag na tayo lumapit dyan. Wala namang delikadesa dyan, walang mudo, wala namang mangyari doon. Hindi naman tayo papansinin. Wala naman tayong kwenta mga ordinaryong Pilipino. Magiging malaking bahagi lang tayo pag panahon ng eleksyon. So pag makaupo na, naku po, sila na ang may kapangyarihan. Kumbaga sa Bisaya pa, kung mangampanya pa, haring lungsod yung tawag. Tapos pag manalo na, sila na ang hari ng lungsod. Yun na may sumusunod kasi sa inyo after nun Oo. Kaya nga, kung saan-saan kaming daan pumasok, dahil nung umalis kami, ako yung una, then yung dalawang sasakyan, no? Halatado naman na katulad sa White Plains Road. Delikado itong ginagawa dito ni Atty. Baligod mga kababayan. Napaka-risky ito sa kanilang buhay, sa iyong pamilya, sa kanyang sarili, at saka itong mga bitbit niyang mga taong tumulong sana para matugis itong mga magnanakaw, mga buaya ng ating lipunan. Napakalaki sakripisyo to. Pero pagkita natin dito mga kababayan na ano bang mapapala niya dito galing sa gobyerno? Baka isipin naman uli, ito ay kumikita to. May nagbaback up nito, may na nagpipinas dito para gawin itong mga ginagawa niya. Luwang yon. Dahan-dahan lang kami. Ayaw mag-overtake ng tatlong nakamotorsiklo. No? Alam naman natin yung ganong mga tradecraft sa Intel work, no? Pero alam nyo napaka-honest ni attorney kasi
yung Malacanang, parang puro pahaging pa kung sino daw yung sumundo. Pero si attorney, sinabi niya kagad, diretsuhan, sino yung sumundo. Attorney, ang tanong dito, si Mike ba at saka yung councilor, merong kinalaman dito sa paglabas itong mga to? Alam ba nila ang sasabihin o hindi? Wala po. Wala silang kinalaman sa mga nilalaman ng salaysay nila. Wala silang impluensya kung ano yung nilalaman niyan. Zero. Ito meron akong isang tanong, medyo medyo maselan to, attorney. Kasi sinisira din lang naman nila yung kredibilidad ng mga militar, kredibilidad ninyo. 18 to and sinabi ninyo, inisa-isa nyo silang hinanap. Magastos ito. May nagpondo po ba rito sa inyong pag-aanap sa mga kasama ni Gutesa na ito? Oo. Ako at saka yung asawa ko. Oo. Kasi parang pinalalabas nila may Parakpakan. Grabe, no? Parang ginawa nilang tulila ng ano bang tawag doon kalimutan ko. May tawag dyan Basta. Ito po, diretsuhan po, bakit niyo po ito ginagawa? Mas magandang tanong ibalik ko, bakit hindi? Pilipino ako eh. Dapat nating mahalin ang ating bayan. Yun. Dito po mga kababayan kahit ako nag-isip ako dito, anong mapapala dito ni Attorney Baligod sa kanyang mga ginagawa ngayon? Kumikita ba siya rito? O may ambisyon ba siya dito na tumakbo bilang isang politiko sa susunod na mga taon? Tanong lang yon. Pero pag totoo yung galing mo talaga sa puso o naging hindi ko nga alam yung termino, nakalimutan ko na nasa dulo ng dila ko yung Kasi ito, tuloy mo na. Yan din ang tanong sa akin noong PDAF scam Bakit mo ginagawa ito? Baka kumikita ka rito. Sa totoo lang, ako nga ang gumastos Yung pag-photocopy lamang ng mga dokumento doon sa PDAF scam case, 1.2 million pesos yun. Grabe, no? Dahil sa dami-daming mga pahina talaga yon. Halimbawa na lang, sa papel lang talaga, magkano na. Tapos yung mga ink na ginagamit sa pag-imprinta, yung mga gumagawa doon. Naku po, no? Kung talagang advokasya pala, advokasya, ito, natamaan ko na. Ginawa mo na lang yung advokasya, yung pagtulong dito sa mga witnesses para maipagtanggol natin ang bayan, ipagtanggol natin ang pera ng bayan. Dahil alam mo natin ano yung PDAF. Ito, parehas lang din yun yung mga pork barrel. At saka ngayon yung ginagawa nila yung sa flood control project na mali, ito parehas lang din yung pattern. Advocacy pala yun ang tama. Ang tagal. Nag-loading yung utak ko Attorney, ang sabi nung iba, baka may pangarap daw kayo na tumakbo, magpakilala, at kaya nyo ginagawa ito. Well, yung mga nagsasabi, normal yan, no? Pero makipagpustahan na lang ako sa kanila kung tatakbo ako. Isang maleta. 2028. No? Isang maleta. Isang maleta lang. Sige. Attorney, wala ka bang death threat? At saka hanggang saan to? Kasi sigurado ko kakalkalin yung buhay mo. Kung hindi ka makalkal, yung pamilya mo, tatakutin ka. Tama. Baka may mangyari sa'yo, wag naman sana. Kaya Wag naman. lagi naming tanong sa mga na-interview namin. Kadalasan kasi tinatakot, minsan napuputol. So, gusto ko malaman, tinatakot ka na ba? May death threat na? At saka hanggang kailan ka itong laban na ito? Normal naman po yan na yung mga nasasaktan ay gagawa ng paraan para ma-discourage kami.
Pero I think nothing can discourage the 18 at saka ako. Ito ang ginagawa mga kababayan. Ito talagang punto. Itong gusto ng mga institusyon ng ating gobyerno na itong mga ordinaryong mamamayan tulad natin na nakikinig ngayon o nanonood ngayon o itong grupo ng mga 18 ay mawala na sila ng gana. Ma-discourage. Ang gusto ng gobyerno ngayon, yung mga mamamayan i-discourage. Hindi nila i-encourage na sige magsalita kayo para mapuksa na natin itong mga anomalya, itong mga nakawan na nangyari sa ating bayan. Hinanapan nila ng paraan. Hindi na lang nila sinasabi yung mga actual na mga word na para masasabi na ito walang saysay ito. Gagawa na lang sila ng mga paraan para mawala ng gana. Tatakutin, balatan, tanggalan ng kredibilidad, sirain ang dignidad para mawalan ka na ng gana, ma-discourage ka sa pagtulong. Anong rason? Bakit nila ginawa yon? Para maipatuloy nila ang kanilang pagnanakaw ng mga tao, hindi na magawang magreklamo. Total na dala ng mga tao, nawala ng gana. Na-discourage na. Sabihin na lang mga tao, makita natin, kita mo, may nagnakaw, sabihin na, wala tayong magagawa dyan. Kahit saan natin isumbong, walang saysay, hindi naman tayo paniniwalaan. Sila lang ang may alam dyan. Sila ang may kapangyarihan. Sila may alam ng batas, tayo walang alam ng batas. Ginawa, ang nangyari ngayon sa gobyerno, mga kababayan, ginawa tayong mangmang sa batas. Kumbaga, sila lang ang nakakaalam, sila lang ang marunong mag-interpret ng batas, sila lang nakakaintindi ng batas. Kahit marami naman sa atin, kahit hindi tayo mambabatas, alam mo natin kung saan tayo lulugar na sang-ayon sa batas. Pero hindi naman tayo pinaniwalaan. Wala tayong magagawa. Patuloy pa rin silang magnanakaw sa pera ng ating bayan. So, pagdarasalan lang natin na makarma sila. Kumbaga pag nagsalita kasi kami, ay parang meron ng blood compact yan, no? At ito, no, ang aking commitment dito, yung mga kinasuhan namin sa PDAF scam, kinasuhan din nila yung aking mga witnesses. At alam niyo po ba na yung harassment suits na yan, natapos ko ang pinakahuli na kaso noong last month lang. Na dismiss naman lahat, no? Acquitted yung mga witnesses ko sa lahat ng So, palakpakan kay Atty. Baligod sa kanyang advokasya sa pagtulong para mapuksa itong anomalya ng ating gobyerno patungkol sa pagnanakaw ng pera. At hanggang dito lang po mga kababayan, ito po si Renibay. Salamat at magandang araw sa ating lahat.